reflection ay isang nakakatakot na kwento ng multo tungkol sa dalawang batang babae na nagtungo sa isang school trip sa Kanayunan. Isang dalagitang babae na nagngangalang Rosemary ang nag-aral sa isang high school sa isang maliit na probinsya sa Siquijor. Isang araw, inanunsyo ng kanyang guro sa biology na isasama niya ang buong klase sa isang school trip. Tuwang-tuwa ang lahat. Kinabukasan, isang bus ang nagdala sa lahat ng mga estudyante sa isang liblib na bahagi ng Kanayunan. Ang layunin ng biyahe ay siyempre pang-edukasyon. Sinabi sa kanila ng guro na pupunta sila sa isang nature trail. Habang naglalakad sila sa trail, ninanamnam ni Rosemary ang sariwang hangin at ang oras ng pahinga mula sa paaralan. Masaya siyang nakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan, si Amanda. Ang dalawang batang babae ay nahuli sa pag-uusap at nagsimulang mahuli. Sa isang banda, nagkamali sila ng liko at nahiwalay sa iba pang mga miyembro ng grupo. Patuloy na naglalakad ang mga batang babae. Umaasa na sa kalaunan ay makakasalubong nila ang iba pang mga miyembro ng klase, ngunit lalo lamang silang naligaw. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang maliit na daanan at nakahinga sila ng maluwag. Nang makita nilang patungo ito sa isang maliit na kubo na nakalagay sa gitna ng mga puno. Ang mga dingding ay natatakpan ng galamay amo at ang hardin ay natatabunan ng mga halaman. Ang mga pinto at bintana ay tila hindi na pinturahan ng ilang dekada. Nang kumatok sila sa pinto, isang matandang babae ang lumabas upang salubungin sila. Siya ay napakahina at yumuyuko dahil sa katandaan. Tinanong nila siya kung maaari nilang gamitin ang kanyang telepono. Pinapasok sila ng matandang babae at inalok sila ng isang tasa ng tsa. Pagod na pagod ang dalawang batang babae at tinanggap ang kanyang alok nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ang kubo ay marumi at marumi. Maputik ang sahig at ang pugon ay natatakpan ng uling. Sinabihan sila ng matandang babae na umupo at sa hindi malamang dahilan habang nagmamadali siyang lumabas sa kusina, sinabi niya, "Manahimik kayo." Naisip ng mga batang babae kung ano ang ibig niyang sabihin sa huling komentong iyon. Dahil sa kanilang kuryosidad, tumingin sila sa paligid ng silid at ang kanilang mga mata ay natuon sa isang malaking salamin na nakatayo sa sulok. Kahit papaano tila hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa salamin at naupo roon. Tahimik na nakatitig sa sarili nilang mga refleksyon. Sa salamin ang kanilang mga mukha ay lumitaw na kakaiba at baluktot. Tila puno ng mga galos ang kanilang mga pisngi. Hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa nakakabahalang imahe. Habang nanonood sila ng may takot, mabilis na nagbago ang kanilang mga mukha. Mas maraming galos ang lumitaw, kasunod ang malalaking pasa at nagdurugo ng mga sugat. May masamang kutob ang dalawang batang babae tungkol dito. Sakto, lumingon si Amanda at may nakita si Rosemary na ikinatakot niya. Sa refleksyon, nakita niya na may matalas. Nakutsilyong nakausli si Amanda sa kanyang mata at ang sarili niyang mukha ay parang dinurog. Tinakpan nila ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay at nagsimulang manginig at sumigaw. Paika-ika na bumalik ang matandang babae sa silid at nang tumingin. Siya sa dalawang batang babae, umungol ito. "Sabi ko sa inyo na pumikit kayo." Wala nang ibang sinabi. Tumalon sina Rosemary at Amanda at tumakbo palabas ng bahay. Patuloy silang tumatakbo, tumatalon sa mga palumpong at tumatalon sa mga sapa. Hindi alam kung saan sila pupunta. Kalaunan, nakita nila ang school bus sa malayo at nakahinga ng maluwag. Nagulat ang kanilang mga kaklase nang makita ang dalawang batang babae na tumatakbong tumatawid sa mga bukid. Nagalit ang guro sa kanila at sinabi sa mga batang babae na pinaghintay nila ang lahat ng mahigit isang oras. Natuwa sina Rosemary at Amanda na nakabalik na sila sa kanilang mga kaklase. Tapos na ang school trip, kaya sumakay na ang lahat ng mga estudyante at umalis na sa bus. Kinabukasan halos nakalimutan na ng dalawang batang babae ang nakakatakot na pangyayari sa matandang babae sa maliit na kubo. Gayunpaman, eksaktong isang linggo ang lumipas. Natagpo ang patay sina Rosemary at Amanda sa kanilang mga kama. May bahid ng dugo ang kanilang mga kumot at puno ng mga gasgas, pasa at malalalim na sugat ang kanilang mga katawan. Ang pagtatapos, sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ito at sana. Rin po wag po kalimutan mag-subscribe sa maliit na channel natin para lagi kayong ma-update sa new story.